Pare, di ko alam kung maniniwala ka sa akin. Siguro, tatawanan mo lang ako. Sasabihing nasisiraan ako lang bait dahil sa hirap ng buhay. Baka nga, pero kailangan kong ikwento to. Kailangan kong ilabas bago pa tuluyang mabura ang lahat. Nagsimula to sa amoy. Amoy ng pinaghalong mantika, suka at usok ng tambutso sa isang kanto sa Maynila. Yan ang buhay ko noon. 3 taon na akong nagtitinda ng fishball, kikiam, squid ball. Araw-araw, parehong pwesto, parehong pagod. Gigising bago pa sumikat ang araw para mamalengke. Itutulak ang kariton na parang kaluluwa ko na ang nakakabit sa mga gulong niya. Uuwi ng hating gabi, nangangamoy mantika para matulog ng ilang oras at ulitin lahat kinabukasan. May mga araw na malakas ang benta. May mga araw, tulad ng araw na yon, na parang isinusumpa ka ng langit. Umambon, natakot ang mga tao na lumabas. Ang mga suki, di sumipot. Halos wala akong benta. Habang nakatitig ako sa kumukulong mantika, sa mga bolang lumulutang na parang mga pangarap kong di maabot, bigla kong naalala si Lola. Lola Adela. Taga-probinsya kami, sa isang bayang di mo na halos makikita sa mapa. Simple lamang buhay doon, pero punong-puno ng kwento. Sabi ni Lola, ang swerte daw parang isang mahiyaing ibon. Kailangan mo siyang akitin, suyuin. Hindi yan basta-basta dumarating. Sa likod bahay natin, Marco, sabi niya minsan habang nag-aalis ng kuto sa buhok ko, may punso. Wag na wag mong duduraan o sisipain yun. Tahanan yan ng mga hindi natin kasama. Di ko siya maintindihan noon. Bata pa ko. Ang tingin ko sa punso, isang bunton lang ng lupa na tinitirhan ng mga langgam. Pero iba ang tingin ni Lola. May halong takot at respeto. Kapag gipit na gipit ka na, apo, bulong niya na parang isang sikreto para sa aming lang dalawa. Mag-alay ka. Isang puting manok na hindi pa tumitilaok o kaya naman kahit barya lang na binalot sa dahon ng gabi. Ibaba mo ng dahan-dahan at bumulong ka. Pero mag-ingat ka sa hihilingin mo dahil lahat ng binibigay nila may kapalit. Sa gitna ng ambon at pagkakainip sa kanto ng Maynila, ang kwento ni Lola ay bumalik sa akin, hindi bilang isang alaala ng pagkabata, kundi parang isang posibleng solusyon. Isang kalokohan, di ba? Pero nung gabing yun, habang binibilang ko ang barya kong kakarampot, hindi na siya tunog kalokohan, tunog pag-asa na. Pagbaba ko ng bus sa terminal ng bayo namin, parang ibang hangin ang sumalubong sa akin. Hindi usok ng Maynila, kundi amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Tahimik, masyadong tahimik. Ilang taon na rin simula noong huling uwi ko, noong libing ni Lola. Ang bahay namin nakatayo pa, pero halatang kinakain na ng panahon. Ang pintura natutuklap, ang mga bintanang kapis may basag na. Nandun si Tia Elena, kapatid ni Mama, ang nag-iisang naiiwan sa bahay. Naggulat siya sa biglaang pagdating. Sabi ko, na-miss ko lang ang probinsya, gusto kong magpahinga. Pero ang totoo, may isa lang akong pakay. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng tiyahin ko, dahan-dahan akong lumabas papunta sa likod bahay. Dala ko ang isang maliit na bayong. Sa loob,
May 5 pisong barya na maingat kong binalot sa sariwang dahon ng gabi na pinitas ko sa gilid ng poso. Ang puso ko parang hinahampas ng kabayo. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa paligid, ang bawat kuni ng kuliglig, parang may kahulugan. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na kasing tanda na yata ng bayan namin, nakita ko ito, ang punso. Mas malaki kaysa sa naaalala ko. Parang isang maliit na bulkan na gawa sa pulang lupa, na babalutan ng mga tuyong dahon at maliliit na sanga. Sa dilim, parang may sarili itong buhay. Parang humihinga. Lumuhod ako, mga ilang talampakan ng layo. Naninginig ang kamay ko habang inilalabas ang alay mula sa bayong. Naalala ko ang sinabi ni Lola, "Ibaba mo ng dahan-dahan." Tabi-tabi po, bulong ko, halos hindi marinig. "Ako po si Marco, apo ni Adela." Huminga ako ng malalim. Gipit na gipit lang po talaga. Kaunting tulong lang po sana. Kaunting swerte para sa negosyo ko. Pangako, hindi ko po kayo kakalimutan. Mainat kong inilapag ang barya na nakabalot sa dahon sa paanan ng punso. Pagdikit nito sa lupa, parang may malamig na hangin na umihip sa batok ko. Biglang tumahimik ang mga kuliglig. Lahat. Isang nakabibinging katahimikan. Wala akong nakita. Wala akong narinig na kakaiba. Tumayo ako. Dahan-dahang umatras, hindi tinalikuran ang punso, hanggang sa makarating ako sa may pintuan ng kusina. Pagpasok ko, saka lang bumalik ang normal na tunog ng gabi. Pero pakiramdam ko, may nagbago. May nakikinig at pumayag na sila. Pagbalik ko sa Maynila, sinubukan kong kalimutan ang ginawa ko. Kalokohan lang, sabi ko sa sarili ko. Gawa-gawa lang ng isip kong pagod at desperado. Pero noong Lunes, pagtulak ko ng kariton, may kakaiba. Dati kailangan ko pang sumigaw, "Fishball, Kiyam, palamig kayo dyan," para lang mapansin. Ngayon, hindi pa ako tapos mag-set up, may pumila na. Isang construction worker, tapos isang grupo ng mga estudyante, sunod-sunod. Parang may magnet ang kariton ko. Bago magtanghali, ubos na ang paninda ko. Ubos lahat. First time nangyari yun sa 3 taon. "Ang sarap ng timpla mo ngayon, kuya," sabi ng isang suki. Pareho lang naman ng timpla ko, walang nagbago. Sa mga sumunod na araw, ganun ng ganun. Araw-araw, sold out. May mga araw na 2 beses akong bumabalik sa pamilihan para mag-restock. Ang mga barya naging buong papel. Ang dating laman ng garapon ko hindi na magkasya. Nakabili ako ng bagong sapatos. Nakakakain na ako sa karinderya sa halip na tira-tirang fishball lang. Tuwing Biyernes ng gabi, umuuwi ako sa probinsya. Naging ritual na. Sasabihin ko kay Tia Elena, "Uuwi lang ako para dalawin ka." Pero ang totoo, para mag-alay sa punso. Hindi na lang barya. Minsan, isang platito ng malagkit na kanin. Minsan, sigarilyong may tatak na hindi ko pa nga kayang bilhin para sa sarili ko noon. At sa bawat alay, mas lalong lumalakas ang negosyo ko. Isang araw, isang lalaking nakakotse ang huminto sa tapat ko. Nakabarong, mukhang importante.
Bumili siya ng 100 pesos na squid ball. Bago umalis, sabi niya, "Alam mo iho, may pwesto kaming babakantihin sa tapat ng opisina namin. Food park. Malakas ang tao doon. Interesado ka?" Iabot niya sa akin ng isang calling card. Isang malaking kumpanya. Hindi ako makapaniwala. Ang swerte, hindi na lang basta pag-ubos ng paninda. Kumatok na siya sa bintana ng kotse. Noong gabing yun, habang nakatitig sa calling card, hindi na ako nagdasal sa Diyos. Ang mga bulong ko para na sa kanila, sa mga hindi natin kasama. "Salamat po," sabi ko sa hangin ng Maynila. "Salamat po." At sa isip ko, nangako ako ng mas magandang alay sa pag-uwi ko sa Biyernes. Nakuha ko ang pwesto sa food park. Mula sa kariton, may maliit na stall na ako. May pangalan na Marco's Balls of Fortune. Corny, di ba? Pero patok. Araw-araw, parang pista. 2 na ang tauhan ko para tumulong sa akin. Hindi na ako ang nagluluto, ako na ang tiga-kolekta ng pera. Ang buhay ko parang panaginip. Nakalipat ako sa isang maliit na apartment na may sarili kong kwarto. May aircon. Nakapagpapadala ko ng malaking pera kay Tia Elena. Sabi niya, ipaayos ko na daw ang bahay. Tuwang-tuwa siya. Ako rin naman. Pero may mga glitch. Mga maliliit na bagay na mali. Isang hapon, kumakain ako sa stall ko nang lumapit ang isa sa mga unang suki ko sa kanto. "Boss Marco, laki na ng improvement ah." Bati niya. Ngumiti ako. Pero hindi ko maalala ang pangalan niya. Si Mang Jun. Araw-araw bumibili sa akin yan dati. Paanong... Salamat, Mang. Natigilan ako. Blanko. Blanko ang isip ko. Ngumiti na lang ako ng pilit. "Salamat, boss." Tumawa siya at umorder na. Pinagwalang bahala ko lang. Stress lang siguro sa dami ng inaasikaso. Pero naulit ang pangalan ng kapitbahay ko sa luma kong tinutuluyan. Ang paboritong kanta ni Mama. Mga detalye na dapat nakatatak sa isip ko. Pero bigla na lang nawawala na parang bula. Ang pinakamalala ay noong kausap ko si Tia Elena sa telepono. "Naalala mo ba, Marco? Sabi niya, noong bata ka, nahulog ka sa puno ng mangga. Iyak ka ng iyak. Si Lola mo Adela ang bumuhat sa'yo." Tumawa ako. "Oo naman, Tia." Pero habang sinasabi ko yon, wala akong maalala. Walang picture sa isip ko. Walang pakiramdam ng sakit o takot. Parang kwento ng ibang tao. Pagbaba ko ng telepono, kinabahan ako. Parang may magnanakaw na pumapasok sa isip ko tuwing gabi at dahan-dahang kinukuha ang mga gamit ko, isa-isa. Noong Biyernes na yon, ang alay ko sa punso ay isang buong lechong manok. Habang inilalapag ko, hindi na lang pasasalamat ang binulong ko. May halong takot na. "Salamat po sa lahat," sabi ko. "Pero huwag niyo naman po sanang kunin lahat." Walang sumagot.
Pero pagtalikod ko, may nakita akong gumalaw sa gilid ng mata ko. Isang maliit na anino, kasing laki ng isang bata na mabilis na nagtago sa likod ng puno ng mangga. Hindi ko pinansin. Ayokong pansinin. Lumipas ang isang taon. Ang maliit na stall sa food park naging isang maliit na karinderya. Tapos naging disenteng kainan. Kainan ni Marco. May mga lamesa, upuan at mga regular na customer. Mayaman na ba ko? Siguro sa mata ng dating ako. Oo, may kotse na ko, may 3 empleyado. Ang mga kamay ko, hindi na nangangamoy suka at mantika. Pero ang mundo ko, parang nawawala ng kulay. Pinapaayos ko ang bahay sa probinsya. Sabi ni Tia Elena sa telepono. Magpadala ka naman ng mga picture mo, Marco. Tsaka mga picture ni na mama at papa mo. I-display natin sa sala. Oo nga naman. Kinabukasan, binuksan ko ang isang lumang baol kung saan ko tinago ang mga gamit ko mula sa dati kong buhay. Nandoon ang mga photo album. Binuklat ko. May isang picture. Ako, mga 10 taong gulang, kasama si mama at papa sa luneta. Nakangiti sila. Nakangiti ako. Pero habang tinititigan ko ang mga mukha nila, parang hindi ko sila kilala. Alam ng isip ko na sila ang mga magulang ko. Pero wala akong maramdaman. Walang init, walang saya, walang lungkot. Parang larawan lang ng mga estranghero. Sinubukan kong alalahanin ang araw na yun. Ano ang kinain namin? Ano ang amoy ng hangin? Ano ang pakiramdam ng kamay ni mama na nakahawak sa akin? Wala. Isang malaking blanko. Kinilabutan ako. Itinabi ko ang album. Hindi ako napadala ng mga litrato kay Tia Elena. Sabi ko, busy ako. Ang sala ng bagong ayos na bahay sa probinsya ay nanatiling walang mga nakasabit na larawan. Isang malinis, puting pader na walang kwenta. Parang ako. Ang mga alay ko sa punso mas gumagara. Minsan, isang botelya ng imported na alak. Minsan, mamahaling pabango. Hindi na ako bumubulong ng hiling. Pasasalamat na lang. Pero sa likod ng pasasalamat, may pakiusap. Ibalik nyo na. Please. Isang gabi, sa apartment ko, nananaginip ako. Nasa likod bahay ko, sa tapat ng punso. Pero hindi gabi, kundi takip silim. At ang punso, gumagalaw, parang dibdib na humihinga. At may mga bulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero naiintindihan ko ang ibig sabihin. Mas masarap ang alaala ng pagmamahal. Mas matamis ang alaala ng lungkot. Iyon na ang papel. Amin ang laman. Nagising akong sumisigaw, basang-basa ng pawis. Ang kapalit, hindi ito pera, hindi ito kaluluwa. Ang kapalit ay ang mga bagay na bumubuo sa kung sino ako. Napuno ako. Sabi ko sa sarili ko, tama na. Hindi ko na kaya to. Ano ang silbi ng pera kung wala ka namang baong alaala ng pagmamahal para magbigay kahulugan dito? Isang Biyernes, hindi ako umuwi sa probinsya. Nanatili ako sa Maynila. Sinubukan kong mag-enjoy. Kumain ako sa isang mamahaling restaurant. Nanood ng sine. Sinubukan kong punuin ang pagkatao ko ng mga bagong karanasan. Pero lahat parang walang lasa. Kinabukasan, Sabado, dumating ako sa kainan ni Marco na may kakaibang kaba. At
Tama nga ako. Sir, nag-text po si Rona. Di makakapasok, masama daw pakiramdam. Sabi ng cashier ko. Maya-maya, tumawag naman ang cook ko. Ang anak daw niya isinugod sa ospital. Naiwan akong mag-isa kasama ang isang waitress. Tapos, dumating ang food inspector. Biglaan. May nakita daw silang uod sa pagkain na isinerve kahapon. Imposible. Napakalinis namin sa kusina. Pero nandun sila, may dalang violation ticket. Banta ng pagsasara. Buong araw parang impyerno. May nasirang tubo sa banyo, bumaha. Nagreklamo ang mga customer sa bagal ng serbisyo. Sa pagtatapos ng araw, lugi ako. Hindi lang lugi sa pera, lugi sa lahat. Gabi na, umupo ako sa isa sa mga mesa ng sarili kong kainan, napapaligiran ng dilim, at doon, narinig ko ulit sila. Hindi na sa panaginip, dito sa realidad. Isang mahinang bulong na parang nanggagaling sa ilalim ng sahig na semento. Gutom kami. Nagugutom kami. Parang dinurog ang puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa. Hindi ito isang simpleng deal. Isa itong pagpapakain. At ako ang tagahanap nila ng pagkain. Ang mga alaala ko. Ang buhay ko. Ang pinapakain ko sa kanila. At kapag tumigil ako, nagugutom sila. At kapag nagugutom sila, ginugulo nila ang lahat ng bagay na konektado sa akin. Hindi ako bilanggo ng swerte. Bilanggo nila ako. Kinabukasan, linggong umaga, nagmaneho ako pauwing probinsya. Dala ko ang pinakamahal na alak na nabili ko. Isang buong queso de bola at isang karton ng sigarilyo. Pagdating ko sa punso, halos maiyak ako sa pagod at pagsusuko. Patawad po. Bulong ko habang inilalapag ang mga alay. Hindi na po mauulit. Pagtalikod ko, sigurado na ako sa nakita ko. Hindi lang isa, 3 sila. 3 maliliit na nilalang na kulay lupa na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga mata nila parang 2 nagniningning na baga sa dilim. Hindi sila gumalaw, nakatitig lang, naghihintay. Pagkatapos ng linggong iyon, bumalik sa normal ang lahat. Ang mga empleyado ko bumalik, ang violation na ayos, ang mga customer bumalik din, pero ako hindi na. Nagsimula akong maging paranoid. Sa kainan, pakiramdam ko bawat anino sa sulok ay gumagalaw. Sa apartment ko, tinitingnan ko lagi ang ilalim ng kama bago matulog. Ang mga bulong, hindi na lang sa probinsya ko naririnig. Minsan, sa gitna ng traffic sa EDSA, sa loob ng kotse ko, may bubulong. Naalala mo ba ang amoy ng unang ulan sa bukirin? Kinuha na namin yun. Sinubukan kong lumaban. Nag-download ako ng mga lumang kanta sa telepono ko. Mga kantang pinapatugtog ni Papa dati. Pinilit kong kantahin. Pero mali-mali ang lyrics. At ang melodiya parang banyaga sa pandinig ko. Bumili ako ng mga sangkap para lutuin ang paboritong adobo ni Mama. Sinunod ko ang recipe na nakasulat sa isang lumang notebook.
Pero nang tikman ko, iba ang lasa. Walang koneksyon. Parang pagkain lang na niluto ng isang estranghero. Ang pinakamasaklap ay kapag tumitingin ako sa salamin. Nandoon ang mukha ko. Pero ang mga mata, parang hindi sa akin. May malamig na kislap doon. Isang kislap na walang emosyon, walang kwento. Isang araw habang nag-aahit, natigilan ako. Gaano katagal na ba akong hindi nungingiti o umiiyak? Sinubukan kong ngumiti. Ang lumabas ay isang ngiwi, isang pilipit na laman na hindi abot sa mga matang blanko. Pumunta ako sa simbahan isang linggo. Umupo ako sa likod. Sinubukan kong magdasal ng Ama namin. Sa gitna ng dasal, nakalimutan ko ang mga salita. Napalitan sila ng ibang bulong. Isang paulit-ulit na salita sa isip ko. Iyon na ang papel. Amin ang laman. Tumayo ako at lumabas ng simbahan. Pakiramdam ko, hindi ako bagay doon. Hindi na ako kabilang. Ang kayamanan ko ay naging isang toreng ginto at ako ang prinsesang nakakulong sa loob. Ang problema ay hindi ko na maalala kung ano ang itsura ng mundo sa labas ng tore. Hindi ko na maalala kung bakit masama na makulong dito. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim, hindi maipaliwanag na gutom. Isang paghahanap sa kung anong nawawala, pero hindi ko na alam kung ano yun. Mayaman na ako. Hindi na lang isang kainan ang mayroon ako, kundi 3. May bahay na ako sa isang subdivision sa Laguna. Malaki, malamig, tahimik, walang mga larawan sa pader. Hindi na ako umuuni sa probinsya. Bakit pa? Wala na akong maalala doon. Wala na akong nararamdaman para kay Tia Elena. Kapag tumatawag siya, ang kausap niya ay isang boses na magalang pero malayo. Nagpapadala ako ng pera pero hindi na ako nagpapakita. Ang bahay doon, ang punso, hindi ko na kailangang puntahan. Dahil pakiramdam ko, dala-dala ko na sila. Nagsimula ang mga pagbabago, mga pisikal na pagbabago. Ang mga kuko sa paa, kumakapal at naninilaw na parang laging may lupa. Ang pandinig ko, tumalas. Naririnig ko ang pag-agas ng tubig sa tubo sa ilalim ng lupa, ang paggapang ng mga anay sa loob ng dingding, at ang paningin ko sa dilim, mas malinaw. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang tunog, isang pagkaluskos sa hardin. Dati, matatakot ako. Pero ngayon, na-curious ako. Dahan-dahan akong bumaba. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng buwan, may nakita akong gumagalaw malapit sa mga halaman ko. Isang pusa akala ko. Pero hindi. Mas maliit. Kulay lupa. Gumagawa ito ng isang maliit na bunton ng lupa. Isang maliit na punso. Hindi ako natakot. Sa halip, nakaramdam ako ng pagkakilala. Parang isang malayong kamag-anak na dumalaw. Binuksan ko ang sliding door at lumabas ako sa hardin. Hindi ito tumakbo. Tumingala lang ito sa akin.
Ang mga mata niya parang dalawang baga. At naintindihan ko, hindi nila ako binibigyan ng swerte. Inihahanda nila ako. Gusto mo bang mabusog? Parang bulong nito sa isip ko. Gusto mo bang hindi na muling magutom? Ang gutom. Yun ang nararamdaman ko palagi. Hindi gutom sa pagkain. Gutom sa kung anong hindi ko na mapangalanan. Tumingin ako sa bahay kong malaki at walang laman. Tumingin ako sa mga kamay kong hindi na marunong gumawa ng alaala. At tumingin ako sa maliit na nilalang na nag-aalok sa akin ng isang kakaibang kabusugan. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Ang pagkatao ko? Matagal ng pira-pirasong ninakaw yon. Isang umaga, nagising ako na may isang malinaw na alaala sa isip ko. Si Lola Adela, nakaupo sa tabi ko, hinahaplos ang buhok ko. "Huwag kang maging katulad nila, Marco," bulong niya. "Ang lupa ay para sa mga yumao at sa mga hindi nating kasama. Ang tao para sa langit at sa mga alaala." Isang piraso ng pagkatao ko ang biglang bumalik at sa sobrang sakit nito, napasigaw ako. Ang alaala ng pagmamahal ni Lola. Masakit, sobrang sakit kumpara sa malamig na kawalan na kinasanayan ko na. Doon ako nagdesisyon. Kailangan kong tapusin to. Mabawi ko man o hindi ang sarili ko, kailangan kong subukan. Nagmaneho ako ng walang tigil papunta sa probinsya. Hindi ako dumaan sa bahay. Dumiretso ako sa likod bahay kung saan nagsimula ang lahat. Hapon na. Ang sikat ng araw, padilim na. Nakatayo ako sa harap ng punso. Mas malaki ito ngayon. Parang halos abot na sa bewang ko. Ang hangin, mabigat at malagkit. "Tapos na!" sigaw ko. Ang boses ko basag. "Ayoko na! Ibalik niyo sa akin ang lahat! Ibalik niyo ko!" Walang sumagot. Kumuha ako ng isang malaking sanga ng kahoy at hinampas ko ang tuktok ng punso. "Ibalik niyo, sabi!" Sa unang hampas, gumuho ang lupa. Sa pangalawang hampas, may umalulong mula sa ilalim. Isang tunog na hindi galing sa hayop o tao. Isang tunog na galing sa kailaliman ng lupa. At mula sa gumuhong bahagi ng punso, lumabas sila. Hindi na lang anino, hindi na lang tatlo. Marami sila. Maliliit, kulay lupa. Ang mga braso at binti ay parang mga ugat ng puno. Ang mga mukha nila, walang bibig, walang ilong. Mga mata lang. Daan-daang mata na parang baga, lahat nakatitig sa akin. Umatras ako, natisod sa isang ugat, napaupo ako sa lupa. Napapaligiran na nila ako, pero hindi sila gumagalaw para saktan ako. Nakatitig lang sila. At isa sa kanila, ang pinakamalaki, ay itinaas ang kamay na parang ugat. Itinuro niya, hindi ako, kundi ang refleksyon ko sa isang basang dahon sa lupa. Sumilip ako at nakita ko ang refleksyon ko.
ang mukha ko. Pero ang balat ko, may kulay ng lupa. Ang mga mata ko, nagniningning, parang mga mata nila. At doon, naiintindihan ko ang pinakamasaklap na katotohanan. Hindi nila ako gagawing isa sa kanila. Ginawa na nila. Ang bawat alaala na kinuha nila, pinalitan nila ng isang piraso ng kanilang pagkatao. Ang huling alay ay hindi na kailangan dahil ang alay ay ako na. Pare, dito na nagtatapos ang kwento ko. O siguro, dito nagsisimula ang bago. Nasaan ako ngayon? Nasa bahay ako sa Laguna. Ang mga negosyo, tumatakbo pa rin. Ang pera, pumapasok pa rin. Pero hindi na yon mahalaga. Hindi na ako kumakain ng normal na pagkain. Hindi na ako natutulog sa malambot kong kama. Tuwing gabi, lumalabas ako sa hardin. Umupo ako sa lupa at nakikinig. Nauunawaan ko na ang huni ng mga kuliglig, ang pagaspas ng hangin sa mga dahon, ang tibok ng puso ng mundo sa ilalim ko. Sila ang mga kwento. Sila ang mga alaala na mas matanda pa sa kahit sinong tao. Wala na si Marco, ang tindero ng fishball. Wala na si Marco, ang may-ari ng kainan. Ang nandito ay isang bagay na iba. Isang bagay na hindi na nagugutom sa mga bagay na hinahanap ng tao. Hindi na ako naghahanap ng pagmamahal o tagumpay o saya. Ang hinahanap ko ay dilim. Ang hinahanap ko ay katahimikan. Ang hinahanap ko ay ang lasa ng basang lupa pagkatapos ng unang buhos ng ulan. Minsan, may mga batang naglalaro malapit sa bakuran ng bahay ko. Naririnig ko silang nag-aasaran. May nakita daw silang duwende sa hardin ko. May gumagalaw daw na kakaiba kapag gabi. Nagtatawanan sila, pero may takot sa mga boses nila. Sinasabi nila sa isa't isa, "Huwag kang lalapit dyan, may nuno." Hindi ako lumalabas. Hindi ako nagpapakita. Pero nakikinig ako at sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag, nabubusog ako. Ang takot nila, ang mga bulungan nila, ang mga kwento na sisimulan nilang ipasa sa kamilang mga anak tungkol sa bahay sa kanto. Yon ang pagkain ko na yon. Kaya pare, kung sakaling madaan ka sa isang subdivision sa Laguna at makakita ka ng isang bahay na malaki pero laging madilim, na ang hardin ay tila mas lunti kaysa sa iba, huwag kang titingin ng matagal. Huwag kang makikinig sa katahimikan. At higit sa lahat, huwag kang magtatapon ng kahit ano sa bakuran. Dahil baka hindi mo alam, nag-aalay ka na pala. At hindi mo magugustuhan ang kapalit.